Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagpapala. Pero sa bawat araw ng ating pagising, hindi natin maiiwasan na tayo magkaroon ng mga problema, mga pagsubok at suliranin. Pero mga kapatid, bago ka magalit, bago ka matakot dahil sa mga problemang ito, kailangan nating unawain ang mga problema ay parang bagyo. Kapag walang bagyo, walang ulan. Pag walang ulan, walang magpapatubo sa ating mga tinanim. Kapag walang ulan na nagpapatubo sa mga halaman at puno, paano tayo makakakain? Kapag walang bagyo, wala ding maglilinis sa basura ng tao. Kaya kahit na sa tingin natin masama ang bagyo, meron pa ring mabuting na idudulot ito. At ganyan din pagdating sa iyong mga pagsubok, ganyan din pagdating sa iyong mga problema na hindi mo inaasahan na dumarating sa iyong buhay. Yan ay hinahayaan ng Diyos dahil bandang huli, meron pa ring mabuting bunga yan para sa iyo. Lalong-lalo na pag tayo'y dumadaan sa problema, doon tayo mas nagiging mas malapit sa Diyos. Minin natin ang mga pagkakataon na kung saan dahil sa ating mga problema, nakalimutan nating kumapit pa sa Panginoon. Dahil sa ating mga problema, mas pinili pa nating magkasala. Tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay inloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan ko kayong palabas sa Ehipto, ang inyong lahi. Sa lahat ng mga bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao, kundi na muna sila magtipan? Kung alba ang leon sa kagubatan, maliban makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yugib kung wala siyang nahuling anuman? Mamibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligkas ba ang mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trumpeta? Maaring bang ang isang lunsod, ang isang kahindig-hindig na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay ang Panginoon di gumagawa ng anumang bagay na hindi pa babatid sa kanyang balak
sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan ba ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilang inyong mga lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiriging glass na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil sa paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di kalulugtan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos, at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila. Lulubog po tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinuway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, meron po akong good news at bad news para sa inyo. Unahin na po natin yung bad news, ha? Don't forget this, that no one can choose their storms. Nobody can pick their typhoon. No person is exempted from bad weather. Ano pong ibig sabihin nito? Wala po sa atin ang makakapili anong klaseng problema ang pwedeng dumating sa ating buhay. Magplano ka man ng mabuti, meron at meron darating pagsubok sa iyong buhay. Ano ang bagyo? Ang mga bagyo, ang mga problema, bigla na lang darating sa ating buhay. Walang pasabi. Problems come unannounced. Trials come
without your permission. Kung makakapili nga tayo ng problema sa buhay, hindi malayo, marami po sa atin, hindi po ba? Pipiliin yung madali, yung magaan, yung mabilis na suliranin. Di po ba? Pero kabaliktaran ang ating nararanasan. Kapag dumating ang problema sa ating buhay, ito ay biglaan. Ito'y napakalaki, ito'y napakahirap, ito'y napakabigat. Di po ba? Minsan, meron mga iba, tapat na lumalaban, nagnenegosyo, nagtatrabaho. Bigla-bigla, sila pa yung masisiraan ng mga equipments at kagamitan. Bigla-bigla, darating ang BIR, ang DENR, ang munisipyo. Sasabihan sila, meron daw silang violation, kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Kaya, imbes na kumita sila, nagkakautang-utang pa. Nalulugi sa negosyo. Di po ba? Okay lang naman silang mag-asawa. Di nga daw sila nag-aaway eh. Pero bigla-bigla malalaman ng babae, meron palang iba ang mister niya. Tahimik. Pero meron palang tinatago yung lalaki, may sakit siya ng loob sa misis niya. Minsan, yung anak mo, hindi mo maintindihan. Nung bata yan, pagkadaldal-dalda, pagkasaya-saya, ngayong lumaki na, naging teenager na, kapag kinakausap mo, sinisigawan ka, pinagbibisitang ka, wala nang galang sa'yo. Minsan, okay naman ang pakiramdam mo. Pero merong iba, pag nagpa-check up sa doktor, nalalaman nila may cancer pala sila, stage 4 na. Hindi natin mapipili ang mga bagyo at problemang dumarating sa ating buhay. Ang sabi nga po, napakaganda ni Mike Tyson, yung boksingero, that everybody has a plan until they get punched in the face. Magplano ka man ng mabuti, maghanda ka man para sa iyong hinaharap, gumawa ka man ng backup plan, kapag dumating ang problema at bagyo, wala kang magagawa. Amen? Ito po ang bad news. At kailangan nating yakapin yan. Kailangan nating tanggapin yan para maging mas magaan ang ating buhay. Kasi kung iniiwasan mo yan, hahabulin ka ng iyong bagyo. Kung dinidinay mo yung bagyo, yung problemang yan, lalong magiging mabigat ang buhay mo. Amen? Pero sa gitna nitong bad news, meron pa rin good news. At ano po ang mabuting balita? Hindi man natin mapili ang mga bagyo at problema na darating sa ating buhay. Pero kaya mo pa rin piliin paano mo haharapin itong mga bagyo at problemang ito. You may not be able to choose your storms or problems in life. But remember this, my dear friends, this is the good news. You can always choose how to face your storms. Wala ka mang kontrol sa labas mo, pero meron ka pa rin palaging kontrol sa kung anong mangyayari sa loob mo. My dear friends, you have a power in the midst of your storm. You can choose to respond properly to your problems. You can choose to become like Jesus in the midst of the storm. Ano pong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa gitna ng bagyo o unos? Hindi po siya kamuka ng mga alagad niya na nag-aalala. Yung mga alagad ng ating Panginoon, umiiyak daw sila, nawalan sila ng pag-asa, ng hinang pananampalataya nila, natakot sila. Pero si Jesus, nandoon sa loob ng bangka, natutulog na mahimbing. Relax na relax ang ating Panginoong Hesukristo. Kalmadong kalmado habang ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo nagpapanik, nag-aalala, natataranta. See here, my dear friends, there are two choices in the midst of our storms or problems in life. You can choose to be afraid or you can choose to trust. Pwede kang maniwala o pwede kang magwala. Pwede kang matakot o pwede kang magtiwala. Pwede kang mag-alala o pwede kang magdasal. Pwede kang sumuko o pwede kang sumunod sa Diyos. Amen? Ano ang pipiliin mo?
What will you choose? How will you respond to your problems in life? Kasi mga kapatid, kung pipiliin mo ang takot, yan ang magpapahinto sa'yo. Pero kung pipiliin mo ang pagtitiwala, ito ang simula ng himala. Pero meron din pong isang mabuting balita. Ito pong gusto ko ding tandaan nyo. Wala namang pong bagyo na nananatili. No storm remains forever. Bakit nanatiling payapa ang ating Panginoong Hesukristo sa gitna ng bagyo? Kasi naunawaan po niya ano ang kalikasan ng bagyo. Storms last only for a while. Hindi naman po nagtatagal ang bagyo. Di po ba? Pagkalakas-lakas man ng unos, mauubos din ang tubig niyan. Hihina din yan. Malulusaw din yan. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Walang permanenteng bagyo sa mundo. Walang panghabang buhay na problema dito sa karanasan ng tao. At kahit na sa tingin mo malakas ang bagyo, kung may pananampalataya ka, dun mo makikita mas malaki pa rin, mas malakas pa rin ang Diyos. Amen? Kaya wag tayong mag-alala, wag tayong matakot, wag tayong malungkot. Piliin natin na maging payapa. Piliin nating maging masaya. Piliin nating magtiwala kay Jesus sa gitna ng ating mga bagyo at problema. Lilipas din ang problema. Malalampasan mo anuman bagyo sa buhay mo sa tulong ng Diyos. Amen? Meron pong isang bumisita dito po sa parokya. Isa pong babae. Gustong-gusto po akong makita. Nung unang beses po, hindi po ako dinatnan. Kaya bumalik muli. The second time po, natsyempohan na po ako. Yung pala, magpapapray over po siya. Kasi ito pong babae, may 4th stage lung cancer. Habang kinakausap ko po yung babae, may napansin po ako. Nakangiti po siya. Glowing siya. Kahit wala na po siyang buhok. Bilib na bilib po ako dito sa babae. Kasi kahit na masakit yung nararamdaman niya, hindi po siya depressed. Isipin niyo po yun. May cancer siya. Nauubos na yung pera niya. Masakit talaga. Physically nararamdaman niya. Pero hindi niya piniling maging depressed. Isa nakakahiya yung iba sa atin. Di ba? Wala namang sakit. Wala naman talagang problema. May magandang bahay. May mga magulang. Nakapag-aral. May trabaho. Pero sila pa yung depressed. Pero merong mga tao may malubhang sakit. Pero pinipili nila ang tuwa at tiwala kesa sa takot at lungkot. Yan po yung nakakamangha dito sa babae. But see here, my dear friends, it is possible that you can become a rainbow in the midst of the storm. You can choose to be happy even if you are burdened. Isa pong katotohanan ng ating buhay, kailangan nating matandaan na mayroong mga bagay na hindi naman nating kayang labanan. There are battles that we cannot fight all alone. Merong mga laban sa ating buhay na kahit na ginawa mo ng lahat, binigay mo ng lahat-lahat, bigo ka pa rin. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi mo kaya ang laban, talo ka na. Hindi po ba? Bakit? Dahil maaaring hindi mo kaya ang laban, maaaring dehado ka, pero kung maniniwala ka, merong ibang lalaban para sa'yo. Amen? If we cannot fight, if we cannot win the battle, have faith. Because someone stronger is fighting for you. Kapatid, sa gitna ng iyong mga bagyo, sa gitna ng iyong mga problema, huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. May pamilya ka pa rin. May mga kaibigan ka. At pinakamahalaga, meron kang isang Diyos, mas makapangyarihan, mas malakas kesa sa mga bagyo at problema mo. Amen? At ang Diyos na yan, mahal na mahal ka, hindi ka pababayaan. Ang mga bagyo at problema mo, hindi lang para sa iyo, para labanan mo mag-isa. Ang bagyo ay para sa Diyos na may gawa dito. Kapatid, hindi man natin mapipili ang ating mga bagyo, pero pwede nating piliin
na magtiwala at kumapit sa Diyos na may gawa ng mundo. Dahil kung siya ang lumikha ng langit at lupa, di ba? Kaya din naman niyang makontrol, matalo ang unos na kinakatakutan mo. Kaya kung kayang mapigilan ni Jesus ang malakas na hangin, mataas na alon ng dagat, kaya niyang patahimikin ang bagyo, kayang-kaya din niya na patigilin, patahimikin ang gulo ng buhay mo. Amen? Baka kung hindi man nawawala ang bagyo mo sa iyong buhay, sigurado hindi ka naman iiwan ng Diyos sa gitna nito. Kaya tandaan niyo po ito, hindi mo kailangan maging malakas kaysa sa iyong bagyo. Ang kailangan mo lang kumapit sa Diyos na mas makapangyarihan pa kaysa dyan sa bagyong yan. At kapag natapos na ang unos, kapag tatanto mo, hindi pa na ang bagyo ang pinakamalakas sa iyong buhay. Ang Diyos pa rin ang pinakamalakas, ang makapangyarihan. At ang Diyos na nagdala sa iyo sa gitna ng bagyo, siya rin ang Diyos na magdadala sa iyo sa ligtas na pangpang. Kaya huwag ka nang matakot, magtiwala ka na, dahil kapag ang Diyos ang kasama mo sa iyong bangka, maaaring merong alon sa dagat, pero hindi lulubog ang buhay mo. Kaya sa gitna po ng ating mga bagyo, sa gitna po ng ating mga problema, pasalamat na tayo sa Diyos. Dahil alam natin, ipaglalaban tayo ng Diyos ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan na nagpapagulong ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan na nagpapagulong sa mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, patatagin nawa kami sa mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos, at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao nilikha mo, pinangisiwaan sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos, turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming mga inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po akong nagpapasalamat sa inyo sa napakaraming nagdarasal po sa akin. Kahit paano po naibsan na konti yung aking nararamdaman, ang aking pong sore throat, medyo paunti-unti nawawala. Ito po ay dahil sa inyong panalangin at maraming salamat po sa mga nagpadala ng gamot sa akin ng Pepakwa. Alam niyo po yun yung Chinese na herbal medicine po para sa sore throat, no? Pero wala pong ibang pinakamabisang gamot ko hindi ang pahinga. Pero ako po'y patuloy na nagmimisa dahil ang katawan ni Kristo ay ang ating pang-araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. The Eucharist is our daily bread. Diba? Kapag hindi ka nakakain, kahit merienda lang, napakainit na ng ulo mo. Diba? Paano pa kaya kapag hindi nakakakain ang iyong puso at kaluluwa? Yan ang dahilan bakit ikaw ay nagkakasala. Kaya may sakit ka man, wala kang sakit, may problema ka, wala kang problema, masaya ka, malungkot ka, always go to Mass. Because the Eucharist, the body of Christ, is the daily bread, our daily sustenance of our souls. Mga kapatid, muli, tandaan niyo, merong isang bad news na hindi mo mapipili ang mga bagyo at problema na darating sa iyong buhay. Pero mas marami yung good news. Unang good news na mapipili mo kung paano mo tutugunan, haharapin ang mga bagyo sa iyong buhay. You can choose to be anxious or you can choose to trust. Piliin mo maging bahaghari, maging rainbow sa gitna ng madidilim na ulap ng buhay. Piliin mo maging masaya. Huwag kang padidepress. Dahil pag nagpa-depress ka, 2 beses ka nang natatalo sa problema mo. Di po ba? Binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na makontrol mo ano man ang iyong nararamdaman. Hindi mo man kontrol yung sa labas, pero may kontrol ka pa rin sa iyong loob. Huwag mong ibibigay ang susi na yung isip at puso dyan sa iyong problema. Binigyan ka ng kalayaan ng Diyos, gamitin mo yan para sa ikabubuti mo, ikasasaya mo, ikalulusog ng iyong buhay. Amen? But the second good news is, no storms remain forever. Mawawala din. Mauubos din yung ulan. Lilipas din yung problemang yan. Yet the third good news is, nandyan kasama mo si Jesus sa loob ng iyong bangka, kasama mo ang Panginoon naglalakbay sa buhay mo. At kapag kasama mo ang Diyos, lulubog ba ang iyong bangka? Kapag kasama mo, katuwang mo si Jesus, mabibigo ka ba? Mapapabayaan ka ba? Di ba hindi? Ang dami ng good news niyan. Isa lang yung bad news. Stop focusing on the bad news and look at the many good news the Lord is giving you. At pang-apat na good news, kanina po kinuwento ko yung babae
na pumunta po sa akin, nagpa-pray over. At insan po, isang linggo, pumunta po yung kanyang pamilya dito, nagpapasalamat. Dahil cancer-free na po yung babae. Negative na daw po, wala nang cancer. Imposible! Pero walang imposible pagdating sa Diyos. Tigilan niyo sinasabi na, imposible, makakabayad ako sa utang. Imposible, hindi ako magkakaroon ng visa. Imposible, gagaling ako sa aking sakit. Imposible, magbabago pa ang aking asawa, ang aking mga anak. Imposible na magkakayos kami ng aking mga kapatid at pamilya. Kung ano ang nangyayari dyan sa iyong loob, yan ang iyong nararanasan. Stop saying impossible and say, I'm possible. It's possible. Nothing is impossible with God. At ang paniniwala mo, mangyayari sa iyo. Amen? Ang kapatid, manatili tayong nakakapit sa Panginoon sa gitna ng ating mga unos, ng ating mga problema, at dadalhin ka din niya sa ligtas na pangpang ng iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.